Naging kontrobersyal ang dating treasurer ng Mandaue City matapos ang kanyang mga pahayag tungkol sa desisyon ng International Criminal Court, ICC, kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Abogadong Regal Oliva ay humingi ng paumanhin noong Lunes, Oktubre 20 para sa anumang hindi pagkakaintindihan na dulot ng kanyang kamakailang Regal's Point of View episode na kung saan binigyang linaw niya na nagpapaliwanag lamang siya ng legal procedures ng ICC. Sa mga nasaktan ko, mangyaring malaman ninyo na lubos akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko intensyong manginsulto. Nagpapaliwanag lamang ako, ani Oliva sa kanyang Facebook live stream noong Lunes. Binipyang diin din ni Oliva na hindi niya ginustong atakihin ang pamilyang Duterte habang inamin niya na mas maingat siya sana sa pagpili ng salita at mas sensitibo sa usaping ito. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang pamilyang iyon, pahayag ni Oliva. Ang kanyang paghingi ng paumanhin ay pangunahing nakatuon sa mga taga-suporta at loyalists ni Duterte na nasaktan sa kanyang pahayag tungkol sa dahilan kung bakit hindi nabigyan ng ICC ang interim release Duterte. Partikular na binanggit niya ang mga extrajudicial killings, EJ case, na naganap sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulo na siyang paksa ng ICC case. Ang interim release ay hindi karapatan. Ito ay pribilehyo na nakadepende sa tiwala at kapag ang record ng isang tao ay puno ng pagsuway, kapag ang kanyang pamana ay namarkahan ng libu-libong kamatayan ng walang pagkakasakdal, maaring mahirap para sa korte na bigyan siya ng benefit of the doubt. Paliwanag ni Oliva sa kanyang Regal's Point of View. Dahil dito, maraming nag-akusa sa kanya na nagkanulo sa mga Duterte na nagbigay ng suporta sa kanyang congressional bid sa Mandaue City noong Mayo 12. Pam versus Regal. Isa sa mga tumira kay Oliva ay si Sibugov Pamela Barimac 4 na nagpost ng cryptic message sa kanyang opisyal na Facebook account. Kahilas ni mo youths, who do you think you are? Tatay Digong forever. Inamin ni Oliva na kahit hindi siya tinukoy ng pangalan ng gobernador, nasaktan pa rin siya sa mga pahayag. Kahit ang gobernador ng Cebu ay sumali sa gulo, binawasan niya ako sa pangungutya. Iyon ay masakit at nakakababa. Lalo na kung hindi ka naman galing sa aming komunidad, pero hindi ako makikipagsagutan ng galit. Sakit gyud tinuod, pero hindi ako makikipagpalitan ng insulto. Natatos ni Oliva ang kanyang 28-minutong live session sa pamamagitan ng pagpapahayag na nananatili siyang politically independent. Di man ko DDS, di pud ko pinklawan. Nagtrabaho ako bilang independent person, bilang treasurer. Dahil bilang treasurer, hindi ka pwedeng maglaro ng politika. Hindi pinapayagan. Bawal. Gusto mo bang manatiling updated sa mga totoong kaganapan sa politika at lipunan? I-follow at isubscribe na ang No Fake News channel para sa latest, higit pang malalim na balita at eksklusibong updates tungkol sa mga issue katulad ng kaso ni Regal Oliva, ICC Duterte issue. Mag-comment ng inyong opinyon, i-share ang artikulo at sumali sa diskusyon. #walang fake news, totoo lang sa No Fake News channel.